yung Starlink does not get damaged from wash at all. Tapusin ko lang itong mga questions si Mr. Fitness. Ask ko lang sa'yo, during your military service, selected ba yung food na kinakain mo? Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Ang oras ngayon dito ay alas 9:43. Ngayon ay Friday dito sa Georgia, Newnan, Georgia. Tapos na kami mag-unload kahapon. Nakalimutan ko lang mag-outro dahil nagmamadaling makapark. And then yeah, today is Friday. Then tatapusin na namin yung aming reset kasi ang aming destination ay papuntang Houston, Texas. Houston, Texas. Then deliver naman sa Red Deer, Alberta. Kasama ko pa rin si Jayvan na kasama ko kahapon na grocery. So ngayon, dahil hindi ako makapag-book online sa apps, pupunta ako sa store para makakuha ng slot ng shower. Then after ng shower, balik sa truck, and then may mga sasagutin akong ilang mga questions na kailangan kong sagutin at para masagot ko rin not only dun sa comments but dito sa video. Let's go! So ang dami pa rin mga truck park guys, kasi ito ay truck parking as usual. So dito kami ni Jay. Si Jay nandun sa gilid. Sobrang init kaya nakatalokbong pa rin ang kanyang mga kortina sa truck. Tara, tulog. Alas 9 pala ng umaga pero yung init ang sakit na sa balat. Kailangan ko siguro ng kailangan ko ng arm sling kasi yung aking balat at saka aking braso at saka aking katawan nag-iiba na ng kulay. Puti ang katawan sa may leeg at mukha, medyo brown. Kaya I need dito sa kamay, titingin ako dito sa loob kung meron sila. Kahapon naglaba ako ng aking mga damit dahil wala na akong maisuot kasi sobrang init. Maya-maya palit ka ng palit ng t-shirt. Then yung aking dalang mga t-shirt kulang din, ilan lang. So hindi ako makapag-reserve ng shower online. Hi, can I receive a shower please? I can grab on apps something. The app is, I've heard quite a bit. Customers say that the app is not working on showers or prime parking. All so right. It's, I will suggest to just come inside anytime. Yeah. The app is good for like gas or fuel or points or. Oh well, yeah. But if you're very far, so you can. Yeah, that's true. But in this area, we don't have good service. Right on. So, for your showers, at least your showers, make sure you come in and get a number. Yeah, 49. Okay. Thank you. You're very welcome. So yeah, hindi gumagana yung apps nila. 49, so pag ilan pa ako. Yeah, tingnan nyo, ang shower guys is $17. So that's 20 plus. 48 ang nakasalang. 48 to pang 49 ako. Wala pa, may ahead sa akin. Yep. Ito libre lang to sa Q-Line. That's $30. Ito libre lang to sa Q-Line. Pero maganda ito, meron siyang PSI. Yeah, ito mga ganito. Libre lang yan. Ito libre sa Q-Line. That's $30. Meron yan sa Q-Line. Hihingi ka lang yan. That's quick fix. Okay? Spray dun sa loob ng truck. Ito meron din, libre lang din yan. Hindi mo kailangan yung mga bibilhin ko lang, yung mga hindi ko nakikita sa Q-Line na kailangan ko sa truck. But mga ganito, it's okay. Ito, libre lang yan. Meron din yan sa Q-Line. That's $5 ito. Mga straps.
Anyway, yeah, cups. Airlines. Meron ng kasamang ano. Same thing. There's 5. Here. Oh no. Ah, here. 40869. 40869. Alright. Not bad. Okay. Shower muna guys. Almost done guys. Ang sunod kong ligo nito ay sa Houston. Or along the way after maload sa Houston. Yeah. Ready to get out? Okay. Tara. So, papakita ko muna sa inyo itong area. Maliit lang to eh. Maliit na truck stop. So, merong laundry dyan. Okay. And yeah, truck stop area, beverage. Then dito sa loob merong Wendy's. Yun lang, Wendy's at saka Subway ang meron dito. Then restroom. Yung mahilig mag-gambling. Yeah, game room, gambling. Then washroom area ng mga lalaki. Okay? So tara. Labas na tayo dahil wala na akong business dito sa loob. Wendy's. Sobrang init sa labas. Oh, and yeah, the fueling area sa truck. Init. Kahapon doon kami nakapark kahapon nung sa dulo sa mga kahoy na yan. Pero dahil meron na kaming trailer today, dito kami sa likod nakapark. So anyway guys, dito pala sa US, no, yung alam niyo yung ICE, yung immigration control, ano ba ibig sabihin ng ICE? Sa mga truck stop pumapasok na rin sila. Ibig sabihin ang mga operatives ng ICE na nagpapadeport ng mga illegal immigrant or mga undocumented na mga drivers na nakapasok dito, pumapasok na rin sila sa mga truck stop, sa mga truck parking area, kasi maraming mga drivers din na mga undocumented or yung status nila ay almost expired or I don't know, pero nakita ko sa TikTok na meron na rin sila mga operatives nga na pumapasok dito sa loob ng mga truck stop. So lahat ng mga truck chine-check, tinitingnan yung mga status. And yeah, wala namang problema sa amin dahil hindi man kami illegal immigrant dito sa Amerika. Meron kaming pasaporte galing sa Canada, so chill lang, no worries, wala akong dapat paglalagyan. Yan ang magandang parking, oh, nasa gilid ng kahoy. Yan, oh, nakatago yung isang truck. Yan ang magandang parking. Napaka presko dyan. Okay, wala ka kalahing sobrang init sa labas. Kahit nga hindi mo kailangang i-on yung air condition mo, okay lang, swabe. And meron palang nagtanong, sasagutin ko lang itong mga ilang questions. Ilang questions guys. Ano lang, hanapin ko lang dito sa unahin ko muna ito sa labas ha. Okay, si Arvin Alaska, yung Starlink does not get damaged from wash at all. Yan sa Bordagol, yeah. Kung yung Starlink ba daw, hindi ba siya nadadamage during sa washing, yeah. Ito yung Starlink,
sabi ko nga, nag-survive na to ng malalakas na hangin. Okay? Okay lang siya. Ito naka-design para sa, kasi pang-bahay to eh, pwede pang-bahay. So naka-design to pag umuulan, malakas ang ulan, pang winter. Meron siyang heater na nandoon sa apps mo. Pag merong snow na namumuo din sa taas, sa Starlink, meron siyang heater doon na matunaw, mag-warm to siya para matunaw yung mga snow na namumuo sa taas. So okay lang yung Starlink, napakatibay ng pagkalagay. Yan, gumagalaw talaga yan kasi meron siyang bolt doon, no? So yeah, so wala siyang problema pag ginuhugasan. Pag nakatawag dito, pa-washing ka or snowy, wala siyang problema. Whew, init sa labas. Anyway, and yan, aking TV naka-play for the whole day. The people locally, I mean, they're just amazed at when we come there in '96. We went naka-play ako ng Red Bull. Press stuff with Paul Maley. So yan ang kagandahan pag meron kang meron kang Starlink sa truck or meron kang TV sa truck. Dahil kahit sobrang, I mean not sobra, but pag natigil kayo na kagaya nito na may time yung aming pick up, so mag-stay kayo ng mga ilang araw sa truck stop, so hindi ka talaga maboard pag meron kang napapanood, marami kang napapanood, hindi lang mga YouTube vlogger from Canada, but mga news, merong mga movies. So yun ang advantage, hindi ka maboboard, kailangan mo lang talaga libangin yung sarili mo. But it takes like yung pera, kasama yung pera doon, dahil sabi ko nga yung monthly ng Starlink is medyo pricey. That's $180, so around 8,000 pesos, almost 8,000 pesos a month yung monthly ng Starlink. Pero dito ay 180 Canadian dollars. And again, ito yung aking mga prutas. Nakita ko na ito kahapon. Then nag-init ako ng mais para kainin ko mamaya, snack. Hindi, ilang araw na wala akong kanin. Hindi ako nagkakanin ng ilang araw. Iniiwasan ko muna yung kanin for the meantime, kasi hindi naman masama, but yung mais mabigat din yun sa katawan. Anyway, sasagutin ko ulit yung mga question nyo. Tapusin ko lang to, i-minimize ko lang tong volume nila. Tapos sasagutin ko yung, I think that was 10 questions. So 9 na lang yung questions na tatapusin ko. So itong video na to, more on, dito lang muna ako sa loob ng truck. Dahil nga nagtatapos kami ng ilang araw bago kami tatakbo papuntang Houston, Texas. Malapit lang naman, it's 1,200 kilometers or mga 700 miles. So tapusin ko lang itong mga questions. Si Mr. Fitness, ask ko lang sa iyo, during your military service, selected ba yung food na kinakain mo? Kasi di ba nasa field ka lagi? Sasagutin ko yan. Meron akong kwento dyan. Saglit lang, makinig muna kayo. So nasa military ako, yung pagkain naman doon, wala namang hinahain doon walang hinahain doon ng mga dinuguan during sa training camp. Sa loob ng training camp, doon more on sabaw. Meron kami mga tagaluto na mga tatawag namin na striker, yung mga kung sino yung mag-quit, sila yung papalit. So meron nagluto more on sabaw, more on mga pork, tapos may mga yung pampalakas ba, kahit sobrang training, pagdating mo may mga pagkain na may sabaw, na may higop yung mga training. So nung nasa field na kami sa military, yung baon namin para alam ninyo, before I don't know ngayon, siguro mas high-tech na yung mga kinakain nila ngayon, or high-tech, yung bang may military food packs na, yung lalagyan na lang tubig or i-shake mo na lang. Sa amin before, tawag dito, sardinas and Skyflakes. Kaya mahilig ako sa Skyflakes, guys. Skyflakes, okay, baon namin ganito, pero nasa lata, and then yung Alaska na condensed or ibak ba yun, yung malasa, yung medyo matamis, yun ang hinahalo namin sa Skyflakes, sa crackers, no? Pag nakatigil kami, baba ang bag, kuha ang Skyflakes, lagyan ng kondensada, meron kaming baon na gano'n. And then ano pa ba,
yung tagadala ng aming pagkain sa isang team, 7-man team, yung Tel Scout, siya yung may dala ng packbag. Nandun yung aming lutuan, aming kalan, nandun yung aming bigas. May mga bigas din kami dala, siguro hindi ganun kadami, pero yung Tel Scout halos may dala lahat, tubig, mga ingredients ng aming mga lulutuin. Yung Tel Scout sa military or sa ranger, siya yung tagaluto, siya yung tagatingin sa likod. Okay? Pag nag-halt ang team, pag nag-halt for the day, nag-halt, halt means stop, nagtigil na sa isang masukal na lugar na sasabihin ng opisyal na dito lang kami titigil, ang gagawin niya, mag-prepare na yan siya ng kanyang lutuan, yung bigas, and then magsaing na ng kanin, kukuha siya ng mga bigas by group, by individual, kukunin niya, and then magluluto. Then bawat individual, meron kaming tubig na dala, yung sa Coke litro, may tubig para panghalo sa tubig ng bigas, no? So yun ang trabaho niya. Pagdating doon, ang kadalasan na madalas, wala yung sardinas masyado eh. Pork and beans yung aming dala. Pork and beans. Malapit na tayo doon sa aking kwento na patapos. Okay? Pork and beans. Marami kaming pork and beans kasi malasa yun. Tapos may beans, meron siyang pork na konti. Pag ihalo mo sa kanin, kahit yung kanin ay hindi masyadong magandang pagkaluto, basta merong mainit at merong pork and beans, sulit na yan. Okay? So ngayon, during that time, nasa Quezon kami, na-burn out yung aming mission doon. Okay? Na-burn out yung mission ng Scout Ranger that time. Muntik naming mamasakir yung isang bahay dahil nga merong mga aktivista na nagme-meeting during gabi, tapos nadaanan namin, nakita ng aming lead scout ng ang tawag doon, yung sa gabi na tinatawag night vision. Kasi ang night vision, pag natingin ka at merong konting ilaw, pag tiningnan niya, malaki yan. Okay? Mag-i-spread yan. So ngayon, nag-skirmisher ng mga tao, skirmisher na may bahay sa unahan. So dahil gunner ako before, M60 yung aking dala, naka-link na yung 1,000 rounds ko, open bolt. So muntik na naming masakir pati bata doon that time, somewhere sa Quezon eh. Kaso lang yung pulis na may dala, yung pulis na PNP SAP, kasi during the training meron kaming mga pulis na kasama, mga PNP SAP. Kaya makikita nyo sa mga PNP SAP may nakalagay Scout Ranger kasi nag-train sila ng Scout Ranger sa Bulacan. Okay? So yung aming Tel Scout, patulog-tulog, nakaupo doon sa may niyog. Siguro sobrang pagod kasi madaling araw yon. Yung mama nung isang bata na kasama doon sa pagtitipon sa bahay na yon, pinuntahan ng mama niya, may dalang sulo. Nakita niya military, nakaupo, nakatulog, hindi alerto yun si PNP. Sumigaw yung matanda na sundalo. So that time kasi, nasa 5 meters na lang kami sa bahay na naka-open bolt na lahat kasi napaligiran na namin. Isa lang yung hinahanap namin doon, yung magbitbit ng malaking armas. Kung merong armas, ibig sabihin meron kaming ebidensya, pwede na naming ratratin yung area that time, no? Kwento ko lang ha, area that time. So may mga bata, may mga maliliit, pero talagang collateral damage na sana yung mangyayari doon. But hindi rin siguro gusto ng Diyos na mangyari yon dahil may mga bata. Yung nga nangyari, nakita yung isang PNP SAP na nakahiga doon sa Tel Scout, nagbabantay sa exit na may parating na matanda at sumigaw ng sundalo. So that time, na-burn out kami, nagtakbuhan ng mga tao, hindi kami nakapagpaputok. Then the next morning, dumating yung mga kapitan sa area, sa bundok. Ayun na, na-burn out na kami. So nakita kami ng mga tao na mayroong military na nag-ooperate sa area. So bumaba kami. Okay, bumaba kami sa bayan, and then yung aming leader nag-decide na ito na yun, papasok yung kambing. Sabi niya, chipin tayo, bibili tayo ng kambing. Eh, ganun ang mga style ng military, chipin, bibili ng kambing sa pagdating sa mga barangay. So dahil nga hindi ako nakain ng kambing, nag-chip in ako. Okay, nagbigay ako sa kanila. Pero ang ginawa ko, kinuha ko yung mga pork and beans nila lahat. Kasi malaki yung kambing na ko nila, yung mga pork and beans nilagay ko sa aking pakpak dahil hindi nga ako nakain ng dinuguan ng kambing. Pero kumakain ako ng ibang exotic na mga pagkain like sawa. Pero hindi na ngayon. Yung unggoy, okay? Yung laman ng unggoy, nakain ako. Yung pigi ng unggoy, nakain ako niyan before.
Pero hindi na ngayon, hindi ko na siya kinakain. Then next, si Kurama 6899, ano daw po ang dahilan ng error sa APU mo? Kailangan lang siyang i-update lahat, and then yung mga fuses, yung pinaglinyahan ng fuse ay kalawag, so inisprehan nila. And si Ermi Rigonel, gamit ka ng mic habang nagdadrive kasi mahina ang audio mo sa lakas ng makina. Yeah, yun yan din ang napapansin ko while nag-i-edit ako ng aking videos, na mahina yung aking audio. Meron akong mga mic, may mic ako guys, binilhan talaga ako ng asawa ko ng mic, no? But ang problema, pag nilagay ko ang mic, kailangan ko siyang i-on anytime pag kailangan kong mag-vlog. Ito kasi, sabihin ko lang record or mag-voice command, or isang pindot ko lang, magre-record na agad. Ang mic kasi kailangan mo rin siyang patayin dahil sayang yung battery niya na laging naka-on. Ngayon, pag ilagay mo dito sa gilid, dito sa likod ko, sasabit siya. Then, may mga wires. So, meron akong DJI mic. Yeah, kita nyo, may DJI mic ako. Ito, maganda lang to siya gamitin. Like example, matagal yung talking ninyo or matagal yung conversation nyo ng inyong kasama, maganda to siya gamitin. But isa dito, ang hindi ko pa alam kung alin ang sira. Kasi napapansin nyo before, pag nagbablog ako, ay medyo pangit, may sketchy yung isang part ng mic. Okay? Hindi ko pa alam dito kung saan ang sira, dahil ito ay nasama ng aking asawa sa paglalaba sa washing machine, kaya nasira. Pero hindi ko alam kung alin dito. Tingnan ko muna, and then let's see kung yung request niyo gamit ako ng mic. But yeah, nasa na ba ako? And sino ba to? Si Jamie Tini Bruso, nangutala lang Idol Marcos, sana mapaliwanag mo sa lahat ng drivers ano ang skimming driver's pay, ano ang point of view mo dito, sana mapansin mo at mapaliwanag. Dagang salamat. Skimming driver's pay, ito yung mga ginagawa ng mga letter I ng mga company or yung mga small company dito sa Canada, na pag alam nilang new drivers, nandun yung mga scheme, no? O pirang kang napakaliit na payment para sa trabaho mo. Sinasamantala nila yung new driver ka, newly graduate na driver, sinasamantala nila yung sahod mo. Now, of course, dahil bagong driver ka, kailangan mo ring mag-gain ng experience. Okay? Kaya nga sinasabi ko na mag-build ka muna ng experience, hayaan mo yung sweldo, kasi pag meron ka ng experience, susunod yung pera. Tama? Pero yung iba kasi, pagka-graduate ng tawag dito, class 1, and alam nilang mababa talaga yung offer sa kanila dahil nga sa kulang sila ng experience or wala pang na-build na experience, as in zero experience, kaya yung iba kumukuha ng truck. Kasi nga, ang reasoning is the same lang naman ang sahod, the same lang naman trabaho, so why not kukuha ako ng sarili kong truck, no? So which is tama nga naman. But yung makakapagtiis na talagang magbi-build ng experience, then build ng experience. Pero yun nga, yung mga trucking company, lalo na letter I, sinasamantala nila yung kahinaan mo as bagong born ka pa lang sa trucking industry, bagong born ka pa lang sa world of trucks, na zero knowledge ka. Hindi zero knowledge ka, but tapos ka sa lisensya. Pero yun nga, sinasamantala na yung per oras mo, hindi ka babayaran ng tama. Kaya yung si Jin, si Manibilang Pinoy, yun din ang kanyang naging reason before nung bakit siya umalis dun sa kanyang company na letter I, then lumipat ng New Hope, dahil nga sinasamantala yung pagiging new driver niya. At alam niyo na yung ginagawa ng mga, meron din naman kahit hindi mga Indiano, kahit sa Pilipinas na mga amo ninyo, yung ibang mga amo dyan, na sinasamantala din ang kahinaan or yung walang experience na isang employee, di ba? So yun ang mga skimming, marami yan dito, hindi lang marami yan dito. And si Jason Diogo, Marco, hanga ako sa iyo, inalaga mo yung truck kahit hindi sa iyo ay talagang inalagaan mo ng husto. Tama rin naman, yan ang kabuhayan mo, paniguradong tuwan-tuwang owner ng mga gaya mo, Sir Marco. Yeah, inalagaan ko ang truck. Yung sabi ko, kahit hindi sa akin itong truck, itong kabubuhan ng truck, wala akong binigay na pera dito, wala akong binibigay na pang down dito, but
ipinagkatiwala sa akin ng management na bigyan ako ng truck na brand new. And syempre hindi mo siya kailangan mo siyang alagaan, hindi mo balasubasin or hayaan mo na lang na para kang dugyot sa loob ng iyong truck, no? Dahil dito ka kumakain, dito ka natutulog, dito ka naghahanap buhay, which is napakaganda naman pag nag-drive ka ng truck and every time nalilingon ka, alam mong malinis, no? Paglingin mo sa likod, alam mong malinis. Kaysa naman mag-drive ka, pagtingin mo ang baho tapos ang kalat, hindi ka mapapakali doon. Iwan ko lang sa inyo kung iba-iba tayo ng sistema ng ating mindset. Kung gusto nyong ganong mga sistema na sublang balahura ang loob ng truck nyo, it's okay, kayo naman yung nasa loob pero sa akin hindi maaari na. Kaya nga meron pa kaming mga ganito, no? Pang spray ng hangin, meron akong pang baril, pang sip-sip ng mga dumi, mga alikabok, kasi nga gusto ko laging malinis. Pagtayo ko dito sa aking working station, kasi ito yung working station ko, itong Manubela, dito ako nagtatrabaho, dito ako natutulog, dito ako kumakain, dito ako nagpapahinga. Pero hindi ko na sa pwedeng pahinga dito dahil meron na akong mga prutas na nilagay. So ito yung aking working station, dito ako nagtatrabaho, dito ako kumikita ng pera sa Manubelang ito. So kailangan malinis yung truck mo. Okay, laging may towel, pampunas sa mga alikabok, dahil gusto mo ba yung pagganyan mo ng Manubela, puno ng alikabok yung truck mo, di ba? Kahit sa mga sasakyan ninyo, ako nagagalit ako sa aking anak pag balahura yung loob, yung maraming mga garbage. Naglagay na ako ng garbage sa loob ng car doon sa likod para yung kakain sila sa McDo or take out sila sa McDo, merong pagtatapunan, kasi ayoko nga maraming kalat sa loob ng sasakyan. Kahit sarili ko or kahit itong truck nito, kita nyo sa likod, inayos kong likod, naka-plaster lahat, yung mga chain, yung mga kailanganin ko nandun lahat, kasi ayokong paglabas ko ng truck, gusto ko siyang neat tingnan sa labas at sa mata ng mga nakasunod sa akin. And next, si Adnel Baruso. Time na rin siguro na kasama si Bordogol sa intro. And sayang yung tawag dito, may biyak kasi itong nakakabit yung thermal cam mo. Yeah, siguro sa pag-uwi ko, ikakabit ko yung thermal na camera na binigay sa akin. And naghahanap na ako ng tiyempo na makukunan ko si Bordogol ng drone shots na merong magandang load para kasama siya dun sa intro. So naghahanap lang ako ng tiyempo. Hindi kasi basta-basta rin nagpapalipad ka ng drone na meron kang load at oversize ka, then nasa highway, tapos bigla ka lang titigil kasi kunin mo ang load, kasi sa lapad ng load, tapos ipapark mo sa gilid, di ba? Mas nakaka-obstruct ka sa ibang mga road users na lilipat pa sila dahil nakatigil ka, dahil yung drone mo kailangan mo ibaba. So naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon, magandang shots, magandang kuha, para isama ko na itong 1644 sa aking introduction sa YouTube. And si Leo Pagon, tinaw man ang video pero dapat siguro magamit ng mic. Yeah, the same comments. Salamat sa inyong mga comments. Kaya nga gustong ko meron kayong mga comments yan, kasi pag pwede kong sagutin, din sasagutin ko. Salamat sa idea. Yeah, yun nga ang problema, yung mic nga, dahil pag nagdadrive ako, medyo malayo ako na nandito, medyo hindi na siya hagip ng built-in ng mic ng GoPro. So I think yeah, gagawin ko yung gusto ninyo para marinig ninyo ng clear yung aking mga pinagsasabi o yung aking mga litrang binibitawan galing sa aking bibig. And yeah, si Arvin Alaska tapos na kanina yung about sa Starlink. And si Mr. Fitness tapos na, si Leo, it's all about also mic. And that's it, I think, guys, mga guys. More on sa mic, yung mga concern ninyo. Yeah, mostly mga mic yung concern ninyo sa aking video, dahil nga mahina pag nagda-drive na. Anyway, kain tayo ng mais. Ang tamis niya, kahapon namin binili, di ba? 3 cents, 33 cents per one. Sarap niya. Si Jay tulog ba? I don't know, tulog ba or nanonood ng Viva Max?
Meron nga palang ano, sabihin ko sa inyo para matawagan ko kayo, no? I-add niyo ako sa Telegram. Sinong may mga Telegram, i-add nyo ako sa number 204-891-4157. I-add nyo ako para matawagan ko kayo, kasi pwede palang tumawag dun sa Telegram. Okay, pag download ko ng Telegram, nandun yung mga subscribers na nakuha nila yung aking number. Yan, nagulat na ako, sabi sa akin, oh salamat at nag-download ka ng TG. Naputol kasi biglang uminit yung cellphone, I mean yung camera. Yeah, download niyo ang Telegram, i-add niyo ako again, 204-891-4157. Then tatawagan ko yung mag-usap tayo para at least yung nakukuha ko yung side ninyo, naririnig nyo ako, kwentuhan tayo ng kahit saglit habang nabiyahe ako, no? TG Telegram, add nyo ako. Sarap ng mais guys, matamis. Pwede naman siya lutuin sa sa rice cooker. Guys, last na to sa 6 na pinutol ko sa 3, hinati ko sa 2, 6. Ito na yung last. Sobrang tabis niya. Done. So paano? Mga chuy, mga chay, ito lang yung update today, Friday, alas 11 ng umaga. Daghang kayong salamat sa inyong mga questions. Again, pag meron kayong mga questions na you think na yung bang para may ideyang iba na hindi nila alam, itanong nyo sa akin. Huwag lang yung mga basic na mga question kasi alam na natin yun. At yung mga medyo malalim, huwag lang yung mga personal. Pwede lang personal, but huwag yung below the belt na mga questions, no? Okay lang yan sa akin. And again, tatapusin ko ng video, bibitawan ko na yun. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong pagpaminaw sa ako ang storytelling for this day. Amping mo talan, keep safe. Yeah, after ng aming oras, we'll keep on tracking. Have a good day.